Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa Grace Everyday. Isa pong magandang topic ang pag-uusapan natin sa mga oras na ito. Ang talinghaga tungkol sa tusong katiwala na ating mababasa sa aklat po ng Lucas chapter 16 verse 1 to 15. Yan. Atin pong basahin. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay dito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mong ulat ng iyong pangangasiwa, sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin." Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Aalisin ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niyang una, "Magkano ang utang mo sa aking amo?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. "Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang." Sabi niya, "Sulat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusang katiwala dahil sa kataliniwang ipinimalas nito. Sapagkat ang makasalibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya't kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran naman ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseyo, kinutyan nila si Jesus. Sapagkat sakim sila sa salapi, kaya sinasabi niya sa kanila, "Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam naman ng Diyos ang nilalaman ng inyong puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Nakikita po natin dito sa ating binasa sa Lucas chapter 16 verse 1 to 15 na merong isang katiwala. Okay? So, pinagbantaan siya na siya ay maaari nang maalis sa kanyang pinagtatrabahuhan. Okay? Maaari na siyang alisin ng kanyang amo sa kanyang kalagayan. Okay? Oposisyon. So, makikita natin dito kung gaano siya katuso. So, pinuntahan niya ang mga may utang. Okay? So, nakita naman natin na na binigyan ng kasulatan ang dalawa. So, kanina nabasa naman natin na yung merong utang, na meron ng tapayang langis, ang ginawa niya ay pinagawa niyang 50. Ang isa naman ay merong 100 kabang trigo na may utang, at ang ginawa niya ay 80. So, nakita natin dito kung gaano ka-corrupt itong katiwala na ito. Ngunit sa kabila na dahil hindi nga alam ng amo ang ginawa ng katiwala, pinuri pa din siya. Nakikita natin mga kapatid na sa mga bawat pagkakataon talagang hindi mawawala talaga yung pandaraya, sa anumang aspeto, sa anumang klase ng posisyon na meron ang iilang mga tao. Hindi naman natin sinasabi lahat, pero
alam naman natin na sa ating present time, okay, so meron talagang mga korupsyon, okay, pandaraya, okay, sa opisina. Hindi natin alam kung paano sila kumikilos. Pero nakakalungkot lang dahil okay, sana hindi natin ginagawa, okay, ang mga bagay nito sapagkat ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Okay? So, ayan, kaya sabi ni Jesus sa Lucas na gamitin ang kayamanan sa paggawa ng mabuti. Okay? Kasi alam naman natin na yung kayamanan talaga dito sa lupa, pansamantala lang naman eh. Okay? So, kung ano man yung meron ka, lahat yan, darating ang araw, iiwanan natin. Okay, darating ang araw, hindi naman natin yung madadala sa kamatayan. So, sabi nga ni Job, okay, so, pinanganak akong hubad, babalik ako sa Diyos ng hubad din. So, ibig sabihin, wala ka talagang madadalang anumang kayamanan o kahit na anumang nasa kamay mo ngayon pagdating ng araw na kapag na tayo ay pumanaw na sa mundong ito. Okay? So, ayan. Kasi sabi ni Jesus dito na gamitin ninyo, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang kung maubos na yon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So, nakita natin na merong reward sa heaven. So, nakita naman natin, diba, nung kasagsagan po ng lockdown, okay, so marami ang nawalan ng trabaho, marami ang nalungkot, marami ang na-lockdown, iba nasa probinsya, na taga Maynila, na-lockdown sila ron, o iba naman na taga Maynila, na taga probinsya, nandito sa Manila, pero na-lockdown, okay, pero makita naman natin na marami pa rin ang mabubuting may puso. Nakita pa rin natin na marami pa din ang gustong tumulong sa kabila po ng trahedya o ng pandemic na ating patuloy na nararanasan sa mga oras na ito. Okay? Ganun. So, hindi pa rin, makikita natin na hindi naman talaga lahat ng tao ay mayroong motibong masama. Motibong masama sa kapwa nila. Okay? Iba't ibang klase ng LGU ang tumulong. Okay? Yung mga non-government unit, ayan, may mga tumulong din. Okay, mga private individuals, ayan, so tumulong sa atin nung kasagsagan nung lockdown natin dito sa bansa natin. And, okay, so maybe some of them, okay, or some of us, alam natin na meron tayong reward sa heaven, pero some of them hindi aware, or hindi naman sila naghihintay ng kapalit sa kabila ng pagtulong na nangyari o na ginawa nila sa atin. Okay. And sabi pa rito ni Jesus, no, na walang, okay, sinabi pa rito ni Jesus na ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So, hindi natin alam na baka meron tayong maliit na bagay na hawak natin o may pinagkakatiwala sa atin. Darating kasi yung araw, yung maliit na bagay na yan, darating yung araw, ayan, mapagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. Okay? So, kaya, sabi nga nila na kahit wala yung boss mo, okay? So, gawin mo pa rin yung the best mo sa trabaho. Okay? So, yun po. And, okay, of course, syempre, kung hindi tayo pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi rin tayo pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Mawawalan pa. Okay, mawawalan pa tayo. So, kaya, okay, so gawin natin yung best natin kasi, of course, meron tayong mastered po dito sa lupa. Okay, meron tayong amo, or kung ikaw yung amo, at least, so nagtitiwala ka sa mga empleyado mo o sa mga trabahador mo. Okay? So,
Alam naman natin yan na kasi ang tiwala po sa totoo lang mga kapatid. Napakahirap pong muling ma-gain. Okay, once na nasira. Okay. Siyempre, wala tayong ibang dapat at pagkatiwalaan kundi ang Panginoon Diyos kasi si Lord tinuruan tayo din kung paano rin magtiwala sa kapwa natin. Amen. Okay? And sabi pa ni Jesus dito na walang aliping maari maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Sa English po nakalagay po sa English ay no one can serve two masters. Okay? Yung dalawa sa English na sinabi doon is mammon. Okay? So, kasi totoo naman na magsaserve ka sa isa, yung sa kamumuhian mo. Okay? So, pagdilingkuran mo, yung sa hindi mo pagdilingkuran. Okay? Wala pong maaari mag-serve sa dalawang masters. Okay? Yung isa magiging tapat ka sa isang master. Okay? Kung dalawa yung pinaglilingkuran mo, maaari yung isa. Okay? Hindi ka magiging tapat. Okay? Sorry po sa word pero may mga pagkakataon kasi na ganito na tapat ka sa isa at yung isa gusto mong traidorin. Okay, so sorry po sa word pero yun talaga yung katotohanan Amen. So, kaya sabi ni Lord na walang maaari maglingkod sa dalawang masters. Okay. You can serve yung isa naman i-despise mo. Okay. So talagang tayong mga tao ang Lord, binigyan tayo ng pagkakataon talagang pumili Okay? So, gagawa ka ng mabuti o gagawa ka ng masama. Okay? So, mamimili ka. Doon ka sa side ng mabuti o doon ka sa side ng masama. Okay? So, alam naman natin sa Genesis, di ba? Si Adam and Eve po. May mga puno na kung saan maaari nilang kainin. Okay? Pero may isang puno sa gitna ng garden. Okay, may isang puno sa gitna ng garden na hindi nila pwedeng kainin na nagbibigay ng kaalaman. Okay? Sapagkat sinabi ng Diyos na kapag kinain yon, ay sila po ay mamamatay. Amen? So, lagi pong may pagpili na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi po tayo ginawang disusi ng Diyos. Okay? So, lagi may pagpili. So, nasa sa atin kung ano yung pipiliin natin. Okay? Nasa sa inyo po kung ano yung pipiliin ninyo. Okay? So, walang maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Okay? So, bakit kaya kayamanan na sinabi nito? Di ba, yung nauna kasing mga verses, so nakita natin yung tusong katiwala. Kaya sabi niya, ako, pag natanggal ako sa aking pinagdilingkuran, sa aking pinagtatrabahuhan, di ba? So, mawawalan ako ng diba? Kaya gumawa siya ng paraan Kasi alam niya na mawawalan siya So, ayaw niyang manlimos. Okay? So, yun ang ayaw niya. Talagang ayaw niyang manlimos. Kasi talaga mawawala sa kanya lahat. Okay? Hindi siya magkakaroon. Di ba? Okay? So, ayaw naman natin maranasan ito. Maging tapat po tayo. Kasi, although, sabi ko nga po, we have masters here sa lupa. Pero alam niyo po, higit na pinaglilingkuran natin ay ang master po natin sa heaven. Amen? It doesn't matter kung wicked man yung master na pinaglilingkuran mo dito sa lupa. Yeah? So, kasi si Lord, nilalagay talaga tayo. Nilalagay ang iba kasi sa atin sa mga ganyang sitwasyon Wala, okay? So, it doesn't matter. Basta, ang importante po is yung master natin sa heaven. Okay? So, kasi, darating ang araw, bibigyan tayo ng Diyos ng reward. So, hindi natin alam kung anong reward na yun. Diba? So, maaring iba na tatanggap na yung reward ngayon. Okay? But in the future, meron pa tayo masigit na matatanggap na reward mula sa langit. Mula po sa Diyos. Okay? And, of course, sabi dito, narinig ito ng mga Pariseo
kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Grabe, di ba? So, ginamit ito ay yung sakim sa salapi. So, alam kasi ni Lord yung puso ng mga Pharisees na to eh. Okay. Now, if ayaw natin ayaw natin masabihan na sakim tayo sa salapi, maging faithful lang tayo, di ba? Balikan ko po, sabi po ni Jesus na ang sino man pagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkatiwalaan po sa malaking bagay. Okay? So, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong puso. Malino na malino po, no? Wala tayong maitatago sa Diyos. Okay? Wala tayong maitatago sa Diyos dahil alam niya ang nilalaman ng puso. Alam niya ang bawat kilos natin sa ating mga buhay. Sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Diba? Napakabigat ng salita nito. Yeah? So, ayan, kung meron tayong pinahalaga na masigit pa sa Diyos, nako, ito po'y kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Pero, kagaya nga po, di ba, na meron pa rin talaga pagpili ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Sabi nga rito, walang pwedeng maaring maglingkod kasi sa Diyos at sa kayamanan ng sabay. Diba? So, lagi pong may pagpili. Hindi ko po alam kung ano yung pipiliin ninyo. Okay? But ang padalangin ko po ay piliin natin palagi natin ang mga buting bagay sapagkat yun ang nais ng Diyos. Okay? Sapagkat alam naman natin na ang Diyos ay mabuti, sapagkat alam naman natin na ang Diyos ay gusto niya lagi rin mapabuti ang mga anak niya, ang mga tao. Okay? Meron po binibigay sa Lord na general na blessing. Okay? Katulad ng pasikat ng araw. Okay? So, general na blessing po yan sa lahat po ng mga tao. Yung hangin na ating nalalanghap ngayon, kaya ito nakakahinga, general blessing po yan. Yung ulan, okay, general blessing din po yan. Okay? So, it doesn't matter kung ano yung posisyon mo sa buhay, lagi may general blessing sa atin ng Diyos. Okay? Hindi po nagmamatter, okay, kung wicked ang person or hindi. Lagi pong may general blessing agad. Ngunit, okay, so meron po tayong pagpili. So, maglilingkod tayo sa Diyos o sa kayamanan. Okay? Lagi po tayo may pagpili na binigay sa atin ng Diyos. Lagi may kalayaan po na binigay sa atin ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, napakaganda po ng ating napag-aralan ngayon. Ito po ay isang devotional message sa ating lahat. And, ayan, I pray na patuloy pa rin nating piliin ang maglingkod sa ating Diyos. Patuloy po nating piliin ang gumawa ng mabuti ano man ang mangyari. Amen. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong salita, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na piliin namin ang mabuting bagay, Panginoon. Piliin po namin na maglingkod sa iyo, rather sa kayamanin, Lord God, sa mundong ito. Lord, ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord God, sa patuloy na paggamit niyo po sa akin, Lord God, to share your word. Lord, salamat po sapagkat ginagamit niyo po, Lord God, ang social media, Lord God, upang ma-spread po ang gospel, Lord God, ang katotohanan, Lord God, na yung nais, Lord God, namin na ipahayag, Panginoon. Sa mga nakikinig po, Panginoon, sa mga manonood po, Lord God, ng Grace Everyday, Lord, bless them, oh God. Lord, we believe, Lord God, that ikaw po ang patuloy na aabot sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po
Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.